Sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jumbo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Barangay, pangunahing ngunit ng pamahalang lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigaw ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dawa Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakaya. Pwede sa opinion. Palawakin. Aksyon na. Nasa 0 dito na sa New Millennial Online TV. Hi, this is Pangilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo. Good evening po. Live po tayo ngayong gabi dito po sa ating programa rito sa ating Gun Safety Advocate of the Philippines, mga kapatid sa ating grupo. Kumusta po kayo, no? At sana po ay maayos tayo sa ating kalagayan, mga kapatid ko sa GSAP. No? At hopefully, itong ating buong linggo ay makakaraos po tayo ng walang anumang sabi nga natin ay mga bagay na hindi kaaya-aya na mangyayari sa ating buhay ngayong linggo na ito. At marami pong mga nangyayari ngayon, no? Mga insidente na gamit ang firearm, no? At nakakalungkot po na sunod-sunod na insidente na ito ay siyempre madalas ay nadadamay po yung mga responsible gun owner na katulad natin. So, yan po ang pag-uusapan natin mga kapatid, no? At sana po maayos tayo sa ating kalagayan ngayong gabing ito, no? Magandang gabi po, Sir Julius Miguel Saludes from Gun Safety Advocates of the Philippines, Hong Kong Chapter. Good evening, sir. Good evening po. Thank you for watching. No? At sana po maayos tayong lahat, no? Sa gabing ito. Sana po ay maayos tayo sa lahat. Ayan. Sir Jun Francisco, magandang gabi po sa inyo. Thank you for watching, sir. No? So, si Sir Jun Ray Argawanon, no? From ito ay sa Philippine National Police, itong kapatid natin. At kagaya ng pinangako natin kagabi, no? Kasi ang dami na pong query dun sa GC ng GSAP, lalo po dun sa probationary. Pinangako po natin na tayo ay magla-live para makapag-discuss tayo dun sa mga fresh incident na ito, no? Nakakalungkot talaga, no? We cannot even imagine, no? Na sana hindi ito nangyayari, no? Hindi sana nangyayari ito, pero nangyayari po, no? Kaya po nakakalungkot isipin. Ayan. Nunod din po sa atin, no? Si Sir, ano to? Kasi siya medyo nahihirapan ako magbasa, no? Kasi siya na po, no? At ayan, pumapasok na yung ating mga viewers. Paki-share na lang po sa ating mga GC. Sir
Benji Greenberg, ayan, tanong ng tanong din itong Sir Benji, Professor Garcia sa atin, lalo kahapon, medyo mahaba yung usapan natin kahapon regarding dun purong sa mga insidente na ito na pinag-uusapan natin, no? So, dapat na-avoid sana ito, no? At yan, shout out na natin yung ating mga viewers na nanonood ngayong gabi. Maraming salamat po sa mga nanonood sa atin. At ayun, sana po ay hindi tayo maging ma-involved sa mga ganitong pangyayari, mga kapatid, no? Sana hindi tayo ma-involved, no? At nakakalungkot talaga. Hindi natin ma-imagine, no? Yung isang insidente, magkamag-anak pa, no? Sir Jobis Herbert Himente, good evening po. Jimena, good evening, sir. Thank you for watching, sir. So yan, pakishare na po sa ating mga GC para po tayo ay makinabang naman yung ating mga kapatid na sa grupo at makapanood na rin sila, no? At ayan, nanonood na yung ating mga tropa, no? Thank you po again for watching, no? At sana yung mga nagtatanong dun sa ating GC ay manood din ngayon, no? Yung mga tanong nila sa GC ay sagutin natin dito sa live, no? Sagutin natin dito sa live para maganda, no? Sir Kevin Gallardo, good evening po sa inyo. Salamat sa panonood, no? Thank you for watching po. Yan. Hopefully, paki-comment po kung maganda yung ating audio, no? Sana po mai-comment nyo kung malinaw po yung ating audio, no? Paki-comment lang po, Sir Benji Greenberg, no? Professor Benji Garcia, no? So, yun. Ang pamagat ng ating topic ngayon ay engage. Choose to engage, disengage, not to engage, mga kapatid, no? So, siguro for several years, no? Maraming taon na rin at maraming pagkakataon na rin natin itong pinag-uusapan. Pero syempre, from time to time, may nakakalimot, may bagor sa grupo, no? Ayan, si Sir Justin Franco, good evening, sir. Kapatid, magandang gabi po sa inyo, no? At sa inyong lokal, magandang gabi po yung mga kapatid natin sa lokal ninyo, Sir Justin Franco, no? Sir Aljo Soberano Onarebos, good evening po. Loud and clear daw yung ating audio. So yun, Sir Harley Egrubay, good evening po, no? So yun, loud and clear din daw. Thank you po sa feedback, no? Sana maayos to, tuloy-tuloy tayong hindi magka-problema rito sa ating audio, no? Salamat po ng marami. Anyway, ayan, si ating GL Senior Superintendent Rel Pabella Sonon, ang Regional Director ng BJMP Region 8. Magandang gabi, sir. Thank you for watching, no? Salamat po sa kapatid nating Regional Director ng BJMP. Salamat po sa panonood, sir. Thank you, no? Sir Buddy Bravo, magandang gabi po, no? Ayan. At siya nga pala, mga kapatid, bago tayo magsimula, magpasalamat tayo sa ating mga kapatid na, ayan na po, arangkada na yung ating programa, yung ating GSAP Hatid Kalinga Brigada Eskwela Project, mga kapatid, no? So far, meron na tayong 21 po na, 21 po na nagparating ng ating tulong para sa ating proyekto na naman, mga kapatid, no? Kanina upon checking yung ating GCash, tayo ay may 14,000 kanina, no? So mag-a-update na naman pala ako, no? Update tayo dahil may mga bago na meron tayong bagong naglista po, no? So ang ating update mamaya hindi to pala sa isang phone yung GCash, no? So hindi mamaya ako na i-update, no? Anyway, ayan. So hopefully maganda yung ating kalabasan nitong ating project at makapamigay na naman tayo ng mga electric fan dito sa mga public school, no? Siya nga pala, mga kapatid, yung mga bago rito sa GSAP, ang Hatid Kalinga po natin ay ito po ay community service ng ating grupo, no? So sabi natin, hindi lang gun owner ang ating pinagsisilbihan, ganun din po yung ating komunidad. Pero mahalaga po sa atin itong eskwelahan, no? Yung ating Hatid Kalinga sa eskwelahan, yung Brigada Eskwela, kasi ito po ay pagpapakita natin sa mga institusyon katulad ng eskwelahan na we are very much focus sa education kasi nga training and education tayo. So sabi ko nga po, napakainam na itong mga bata na ito, nakikita nila na mayroon palang mga
grupo na nagmamay-ari ng baril na tumutulong din sa komunidad, no? So makikita nila itong GSAP pala ay nakapokus din hindi lamang sa training ng baril kundi sa community service, no? Itong mga batang ito, no, makikita nila yung mga electric pan natin, may logo ng GSAP, no? Paglaki nila, sabi nila, nung bata kami, binigyan kami ng electric pan ng Gun Safety Advocate of the Philippines, no? So maaalala nila yan, na sabihin, ang mga gun owner po pala ay mababait din, no? Tumutulong din, hindi lang sa kanilang komunidad, no? Maging sa eskwelahan ay nagsisilbi ang gun safety advocates or any gun group na gumagawa nito, mga kapatid, no? Kaya we encourage po yung mga gun club and gun groups na you do the same, mga kapatid, para po mapaganda naman natin ang imahe ng mga gun owner, no? Pag ang gun owner kasi pag napaaway na sa kalsada, sabihin mayabang kasi may baril kasi, no? Gusto po natin tanggalin yung ganyang klaseng stigma sa gun owner na macho, siga, no, abusado. Papalitan natin ng magandang imahe niyan sa pamamagitan nitong mga community service katulad po nitong ginagawa natin sa GSAP na Hatid Kalinga, no? Brigada Eskwela Project natin, yung pagbibigay natin ng electric pan sa mga eskwelahan, no? Anyway, magandang gabi po, Sir J.R. Medina. Salamat po from GSAP Bulacan, no? Si Sir Perwin Sioson Espanyo, ayan. Ito nung nakaraan ay nagbigay naman ito ng wheelchair, no, sa Quezon City Jail, si Sir Perwin, no? This is from Tondo Shooters, no? From GSAP Tondo, kasamahan niya si Sir Stylo, no? Pistolero Gear, no? At si Sir Colonel, retired Police Colonel, Councilor District 1, si Sir Jun Ibay ng Maynila. Yan, mga grupo po nila sa GSAP Tondo, no? Good evening po, sir. So yun, I hope we will be successful dito sa ating project na naman na ito at makatulong na naman tayo sa mga eskwelahan, no? Magandang gabi sa ating lahat, Sir Rem Magbanwa. Yan, si Sir Rem Magbanwa, isa sa ating instructor na ito natin sa TRAED, no? Yan, kasama si Sir Bogart Turer. Yan, yung mga instructor na natin, no? Si Sir Well Hernandez, no? Si Sir Mark Candido. Yan, nagturo kasama natin nung nakaraan dun sa Bulacan nung Sunday, no? Nagturo tayo sa Trigold Security Agency dun sa Tomsky Firing Range, no? Ayan, maraming salamat po. At yan, kasama rin natin si Sir Jun Francisco. Yan, umassist din sa akin dun sa shotgun bay ng mga ating mga kapatid na security personnel, no? Si Sir Jail Major Ed Cuaresma. Sir, good evening po, no? Magandang gabi po. Thank you for watching po from Payatas, Quezon City. Good evening, sir. Good evening po sa inyo. So yan, maraming salamat po sa mga yan, nakaantabay ngayong gabi, no? At sana ay kasiyanawa tayo ng Panginoong Diyos at itong ating pag-uusapan ay makapagdulot man lang sana ng alam nyo, impormasyon, liwanag sa pag-iisip para marami tayong may layo na tao sa mga tiyak na kapahamakan pagdating sa gun ownership. Yun po yung ating mission, mga kapatid. Kaya ang topic ay choose to disengage, not to engage, no? Opo, baka sasabihin na naman ng iba, bakit pa tayo nagbaril? Iwas pala tayo sa na ma-engage, di ba? So, liliwanagin ko po, ang baril po ay ginagamit natin only when it is extremely necessary. Kapag lahat po ng option ay ginawa na natin, no? Ginawa na natin lahat ng option, ginamit na natin ang de-escalation, ang verbal containment, na katulad na lagi nating itinuturo before pa naman, no? Na-exhaust na natin lahat ng means para hindi po umabot sa engagement ang situation at hindi talaga nakuha sa pakiusapan, sa pagpapakumbaba, sa pagpapasensya at nalagay na po sa panganibang ating buhay. That is the time, sabi nga natin, na doon na po natin siguradong magagamit yung baril. Kasi wala na tayong choice, kahit tayo na po ang maglalaho sa mundo nun pag hindi natin ginamit yung ating baril. So, life and death, no? You have to choose. Survival of the fittest, no? Pero it's very important na hindi agad baril ang ating inilalabas at gagamitin sa isang situation. Hanggat maaari, i-exhaust natin lahat ng necessary means, no? Before using our final option, which is our firearm, mga kapatid, no? So, salamat po sa mga nakaantabay na, no? So, kahapon, maraming tanong, no? Ito, regarding dun sa yung
tiyuhin na nagbarilan, no? Kitang-kita naman natin sa video, talagang nagbarilan naman talaga, no? So, maliwanag yun, no? Hindi na natin gagamitin yung words na allegedly, no? Na nagbarilan kasi yung pinakita ng CCTV ay ebidensya po yun na talagang nagbarilan, mga kapatid, no? So, kung titignan nyo, bago nagbarilan, parang meron munang pagtatalo, no? According sa report ay matagal na talaga sila. Taon na yung kanilang yung hidwaan between yung pamangkin at yung tiyuhin, no. The other guy is a driver daw, no, yung tiyuhin. Yung pamangkin ay a former police officer, no. Oo. So kung titingnan natin ay nakakalungkot dahil relative sila, no. Magkamag-anak po sila. Supposedly hindi po ang magkamag-anak, they should protect each other, no? Ganun po dapat yung normal na nangyayari, to protect your family member and your loved ones, no? Considering the fact na tayo po ay isang dugo lamang, no? And magkamag-anak po, no? Pero humantong po ito sa ganitong situation. Very unfortunate, no? Nakakalungkot, no? So, ang tanong, bakit kaya umabot sa ganun? No? Bakit kaya umabot sa ganun? Ang sabi sa report, again, matagal na silang may hidwaan. At minsan daw, allegedly, dun sa report, dun sa information, ay sabi ng mga investigador, ay minsan ay nagtatalo pa daw. No? Yun po yung kwento. At ang sabi daw sa sitwasyon na ito, sila daw ay allegedly nakainom daw, no? Yan. So, ang daming faktor na parang nag-contribute, mga kapatid. May dating hidwaan, and both of them ay nasa impluensya daw ng alak. Sabi doon po sa report, mga kapatid. No? Yun po yung sabi sa report. At ayun na. Nangyari na po yung hindi dapat mangyari. No? Kung maalala nyo, mga kapatid, no? Yung mga nanonood na madalas manood sa atin yan, katulad ni Sir Benji Greenberg, no? Yan, si Sir Jun Francisco at Sir Julius Miguel Saludes. Last year, if I'm not mistaken, may na-interview tayo dito sa ating programa noon, sa dating kabilang grupo, dati nating grupo, no? Si Sir Vladimir, no? This guy is a Russian-American doctor of psychology, pero graduate ito ng psychology at ng doctoral niya sa US, no? Si Vladimir, no? Nagkaroon tayo ng opportunity na makasama sa live, no? Hindi ko makalimutan yung ginamit niyang termino, yung trigger point, no? So, yung trigger point, ito po yung parang flash point ito. Kung sa gera naman, may tinatawag na flash point sa war, no? Kung saan magsisimula yung banggaan ng mga bansa, no? Parang ito naman, trigger point, ito po yung sa psychology naman, ito yung pagkakataon na sasabog na. Sasabog ka na. You will lose your temper, you will go out of proportion. Yung trigger point according to Vladimir, no? So yun ang sabi niya, what is trigger point, no? Yun daw yun, lahat tayo may trigger point, no? So we have to ma-manage natin yan na huwag tayo umabot sa trigger point po na yan, no? At kasi pag tayo po ay umabot po dyan, ay meaning ang tendency ay violent. May yung violent tendency na tayo. Violent tendencies. Ibig sabihin, magiging ano na po ito, no? Lalabas na tayo dun sa ating self-restraint. Hindi na natin makokontrol yung ating sarili, no? So, I'm trying to find the, trigger point in psychology. Hanapin natin, ano? Opo, no? So, ayan. Ito po, i-define natin, mga kapatid, no, para at least malaman ng mga kababayan natin na hindi tayo nag-iimbento ng termino rito. And I got this terminology from Dr. Vladimir, no. Ang sabi niya, in psychology, an emotional trigger for sometimes called psychological trigger, no. Ito pala yun, no, yung trigger point, no. Called a psychological trigger, like a sight, sound, smell, or situation that provokes a strong, often involuntary emotional or physical reaction. So, nakakatakot pala ito, mga kapatid, ha?
Ulitin natin yung definition ng trigger point, no? In psychology, an emotional trigger, no? Sometimes called a psychological trigger, is any stimulus like sight, sound, smell, or situation that provokes a strong, often involuntary emotional or physical reaction. So, ibig sabihin ito po ay reaction, hindi ito response. No? Pag sinabing reaction po, immediate yan mga kapatid ha. Yan po yung difference na reaction at saka ng response. No? Usually po kasi yung nagre-response, nag-iisip pa yan. Meron pa siyang way na to study kung anong gagawin niya, kung anong action ang kikilos niya. Whereas sa reaction po, immediate po, madalas ang reaction. Out of emotion, magre-react tayo. So that's very dangerous mga kapatid. Kasi pag reaction na po, hindi na tayo nakapag-isip ng tama. Nakagawa na tayo ng bagay na hindi natin dapat gawin. So yun po yung trigger point mga kapatid. Sana maliwanag, no? Opo, yan. Pwede kayo magtanong mga kapatid, no? Depende po sir kung anong purpose and comfortable, kung ano yung comfortable po sa inyo. Sama ka po sa trade. Sabi niya, may nagtatanong yata, no? Sir, anong the best pistol? Yan, sige mamaya po natin sagutin yan sir, no? At nandito pa tayo sa ating topic at sana matamang makinig muna tayo para po pakinabangan natin itong ating pinag-uusapan, no? So, very dangerous po pag yung sumabog po tayo, yan na po, na-reach natin yung trigger point natin, no? So, in the case of this, itong magtiyuhin po, matagal na silang may alitan, minsan daw nagkakasagutan, and this time, iba na po yung situation, no? At parehas pa sila according sa report, they are both under influence of liquor. Hindi na natin alam kung lasing sila or whatsoever or drunk, no? Pero ang sabi, they are under influence of alcohol, no? ng alak, no? Noon pa man sa pagtuturo natin, no? For almost 3 years na po nagla-live ang inyong lingkod, no? Lagi po nating sinasabi na ang alcohol, no, ang liquor at ang firearm is a deadly combination. This is a very it is kumaga hindi talaga pwedeng mag-asawa ang baril at alak, no? Hindi po talaga pwede. Lalo na po pag tayo ay masyado ng marami na tayong nainom, sabi natin nandun na tayo sa pagkalasing. Unang-una po yung accidental firing po, malaki na po yung possibility, no? Before po na i-share ko yung ating kaibigan from Binondo, no? This guy is a businessman from Binondo, no? Nagkaroon ako ng chance na maging kakilala ito because of my former batchmate sa Philippine College of Criminology, si paring Ray Beldad, no? Ng Binondo, Manila, no? So, itong tao po na ito ay siyempre negosyante, may pera, no? Nung unang mamit ko po ito, walang baril, no? Sabi ko sa kanya, during the time, parang around 2008, no? 2007 or 8, no? Medyo marami rin pong insidente ng mga hold-upan sa Maynila, ganun-ganun. So, nung nagkakwentuhan kami, tinanong ko siya kaagad, sabi ko, sir, may baril po ba kayo, no? Sabi niya, ay Sir Corex, wala akong baril, hindi ko naman kailangan ng baril, hindi ako mahilig sa baril. Sabi ko, dapat po meron kayong baril, at least kako, businessman naman kayo, may protection kayo, kako. So, sabi niya, sir, hindi ko kailangan baril, wala naman akong kaaway, no? So, after a few months, after that conversation, tumawag sa akin si paring Ray, sabi niya, yung kaibigan kong, kailangan daw ng baril. Sabi ko, bakit kailangan ng baril? Sabi niya, hindi niya kailangan ng baril. May security guard naman yung kanyang bodega. Hindi, sabi niya, bro, kasi yung tabi ng bodega niya, may hinold up doon na Chinese, ganun-ganun. Siguro natakot. O, sige, sabi ko, pumunta na lang kako ron sa gun store sa Krame, kako kay Secure Arms, no, during that time, no, ito kasing si Sir Ray Palileo Cruz, kaibigan natin, dating po ito, nagtatrabaho sa Secure Arms, no? So sabi ko, magpunta na lang po doon at doon na mamili ng baril na bibilin, no? So it's so happen po, pumunta po yung tao doon sa sa
secure arms, no, nakabili ng baril, no. So, after that, tinawagan ko, sir, ako, nakuha mo na ba yung baril mo? Sabi niya, yes sir, sabi niya, nakuha ko na sir, sabi niya, oh. Sabi ko, dapat mag-training na tayo, sabi ko, may baril ka na. Sabi niya, sir, sir, saka na lang, at pag may panahon, ganito. So sabi ko, sir, be careful ha, kakot, mahirap po yung may baril kayo na wala kayong proper training. At kung meron kayong dyan, kaibigan na Police Maynila, kasi nasa Nabotas po ako naka-assign. Sumaglit man lang kayo, kako, kahit sandali dun sa kako, firing range, kako, para paturo kayo sa tropa nating Police Maynila. Saka na lang, sir, pag ganun, may oras tayo, ganun. So, another week, month, sumunod na buwan, nagkita na naman kami doon sa barangay ni Paring Ray. Sabi ko sa kanya, sir, patingin nga yung baril mo. So, pagbunot pa lang po niya sa bag, naku, nakakatakot na mga kapatid, yung trigger finger nakapasok, no? Sabi ko, sir, teka lang ha, pag kayo po ay bubunot ng baril, wag po ganyan, o ganito. O sige, sir, ulitin mo, kakapasok ko sa bag, paano mo ilabas? Paglabas na niya, yun na, finger out. So, sabi ko, sir, dapat mag-schedule tayo ng training. Sige, sir, saka na lang, ganun. Display lang naman sa akin to, sir, para lang malaman ng mga tao, may baril ako, para hindi hold upin yung aking bodega. So, after which, no, hindi na po kami nagkita ulit nitong mama na to, hindi na tumawag para sabi namin pumutok kami, hindi na po tumawag, no. So, several months, no, nakapanood po ako sa TV, no, ang isang insidente dyan sa Casino Pilipino dyan sa Malate, no? Casino Pilipino po dyan, no. May isang lalaki na nung kukunin niya na yung baril niya rin sa security guard, pumutok po yung baril, no? At ang tinamaan nitong lalaki na to, yung kasama niya na Filipino-Chinese. So, sinugod sa ospital. Nung binanggit na po yung pangalan, natunugan ko yung pangalan, tinawagan ko si Paring Ray. Sabi ko, pare, si ano ba yung nakabaril doon sa Casino Pilipino? Utol, ganun. So, yun. Sabi ko, nung balita doon sa nabaril, sino ba yun? Sir, eto yung kasama niya yun na naglaro sa casino. Nandun sa Metro Hospital, tol, sabi niya, buti na buhay. So yung nabaril po, nakasamahan na Chinese, na Filipino-Chinese businessman, no? Yung bituka po, dinugtong na lang doon sa may Metro Hospital po, doon sa Maynila, sa Babang. Alam niyo po yung Metro Hospital, buti magagaling po yung doktor, no? So yung bituka po niya, dinugtong po, naputol yung bituka. Pero nabuhay naman, mga kapatid. So malaki ang ginastos, no? Malaki ang ginastos. Hindi na rin nagkasuhan, kasi magkaibigan naman. Lucky enough, mga kapatid, nabuhay yung tao. Dinugtong lang yung bituka, no? So, very unsafe, no? Alam niyo po, pag nakainom tayo, hindi na natin alam kung nakapasok ba yung trigger na yung ating daliri sa trigger. So, pagkasa niya, pumutok po yung baril. Ganun na nangyari, mga kapatid. Kapag tayo po ay nakainom, na-alter po yung ating, lahat po yan, pati pag-iisip natin, yung ating reflexes, nagiging mabagal, yung muscle and body and mind coordination, ano po yan, humihina yan because of the, yung ng alcohol sa ating katawan, no? Kaya po never po yan naging, naging, hindi po magandang combination, mga kapatid, no? Hindi po magandang combination. Nung araw po, mga kapatid, mga uniform personnel, ano pong nangyayari? Loob po ng mga nightclub, no? Nagkakabarilan, nagkasiksikan lang ng sikoron sa CR, natabig lang po yung lamesa, no? Makikita nyo po, nagbabarilan yan, no? So, imagine this, mga kapatid, ay mga trained yan, no? Trained yan, government forces na may mga training, pero kapag may alak na po na involved, nag-iiba na po yung timpla, mga kapatid, no? So going back to this pinag-uusapan nating insidente sa somewhere in Batangas, no? According to report, nakainom, no? Tapos may hidwaan. So sumabog, mga kapatid. Sumabog. Mahirap po yung mahirap po yung may mga tao tayong kaalit. May mga tao tayong hindi kasundo, tapos nagpapalitan tayo ng mga maanghang na salita, nagpapatutsada tayo, mga kapatid. Delikado po yan, mga kapatid.
Alam nyo, mas mainam pa nga po kung alam nyo, kung minsan inaaway kayo, mas maganda po, wag nyo na lang awayin, no? Sabi nga ni Brother Tads Daily, ano? Pag may dalawang tao, inaaway niya yung isa, pag ito, hindi niya inaway ito, walang away, mga kapatid, no? So, bakit walang away? Kasi po yung inaaway, hindi nakipag-away. Wala pong tao na ano, no? Inaway niya yung tao na hindi siya inaway, magkakaroon ng away. Kasi ang away po, between 2 or more person ang away, mga kapatid, no? Po. Pero kung yung inaway mo, hindi ka inaway, walang away. Tsaka wala pong normal na tao na inaway niya yung sarili niya, mga kapatid, ano? So, pag hindi ka inaway ng inaway mo, walang away, mga kapatid. Ito po, according to story, meron ng pagtatalo before. No? Nagpalitan na ng salita. Yun po ang kinalabasan, mga kapatid. Kaya nga po, alam nyo, rito sa GSAP, bakit po, no? Baka mamaya yung kaaway nyo sa social media, nagkita kayo sa firing reels, nagtapat yung paningin nyo. No? Nagkatanong kayo, ano yung sinasabi mo sa Facebook? No? Ginanon mo na. O, dito na tayo ngayon, magkaharap tayo, sabi mo. Parehas kayo may baril, sir. Mga sir, mga ma'am, nasa firing range. So, anong tendency nun? Yung isa napahiya, ayaw ring mapahiya. Ano ngayon, sabi sa'yo din. Imagine this, mga kapatid. Bash ka ng bash doon sa tao sa Facebook. At sumagot din sa'yo, nagtalo na kayo. At nagkita kayo sa firing range. Barilan yun, mga kapatid. Barilan yun. 100% yun. Lalo pag yung isa bawat isa sa inyo ayaw mapapahiya, ayaw magpaubaya. Barilan yun. And ready na po yung baril, nasa holster na. Malaki po ang posibilidad na mangyari yan. Kaya po sa GSAP, sabi ko sa mga tropa natin, mga kapatid natin, avoid yung social media engagement. Avoid po natin. Maliit lang po yung komunidad natin, no? Pwede tayo magkita-kita kahit saan, no? Sa mga range, pwede nyong makasabay yung mga inaaway nyo sa social media. Sabi nga nila, buti sana kung are you ready to face all the consequences of your actions, no? Kaya mo talaga, no? Opo, talagang when you say kaya mo, kaya mong makulong, no? Kaya mong magutom ang pamilya mo dahil sa ego mo, no? Dahil pag kahit po kayo mabuhay, no? Pero may kaso kayo, hahatiin po niyan yung gastos sa pamilya at saka yung gastos sa asunto. Ako, 100% po yan. Paano kung pumasok pa kayo sa murder, hindi kayo makabil, kayo lang ang may trabaho, ang asawa nyo wala, no? Wala naman kayong pondo, wala kayong ipon, ang asawa nyo plain housewife, no? Gutom po ang pamilya dahil lang sa ego ninyo, no? Sa ego natin ng mga tao na hindi natin kayang pigilan at hindi natin kayang sabi nga natin ibulsa or itago. Imagine niyo po, lalo social media, nakikipag-away tayo dyan, hindi natin kilala yung mga kausap natin dyan. Hindi natin sila kilala, hindi natin alam kung anong capabilities, anong pwede nilang gawin sa atin. Pangalawa po, ano pong mapapala ninyo kung kayo po ay makikipagtalo dyan, mga kapatid? May mapapanalunan po ba tayong house and lot? Meron po bang premyo na bagong ZZ Orange, no? Shadow Orange, pag nanalo kayo sa pakikipagtalo, no? Alam niyo po, pag mahilig kayo makipagtalo sa social media, yung mga nakakabasa sa inyo, tatawanan po kayo. Tatawanan po kayo niyan, yung mga style po na ganyan. Sasabihin nila, ano to, mababaw tong tao na to. So, hindi kayo makakapag-establish po ng integrity at credibility pag kayo ay atake, paninira, mangbabash, wala pong wala kayong magigain dyan, no? Mga kapatid. At worse, yan na nga po, yung sinasabi ko, baka mamaya, makasabay nyo sa rates yung binabash nyo, nagkasubukan kayo doon, nagkahiyaan, ayan na.
I hope mga kapatid, sana po na uintindihan nyo. Kaya po ang pamagat ng ating live ay choose not to engage. Choose to disengage, engage, not to engage, no? Marami po tayong kwento niyan, ano? Meron pa tayong kwento na doon sa dating grupo, may member tayo doon na ang pinag-uusapan ay tungkol doon sa dumi ng aso, no? Yun, hindi ko po ito makalimutan, ano? Yung pagdumi ng aso sa harap ng bahay, no? Ng gate pala, hindi bahay, ng harap ng gate, no? This guy, no, tumawag sa atin ito, sabi niya, sir, sabi niya, may kapitbahay ako, sir, sabi niya. Lagi na lang pinadudumi yung, ano, yung aso doon sa tapat ng bahay namin. Nananadya na, sir, sabi niya. Tsaka, sir, tong tao na to, sir, ano to? May baril to na walang lisensya, sabi niya. Eh sir, pag ito, sabi niya, paano sir, pag na-engage ba ako dito dahil walang lisensya ba rin yan, sir? Mananalo ba ako sa kaso, sir? Lamang ba ako, sir? Kasi walang lisensya yung baril niya. Ako, sir, may lisensya, may PTC pa ako, sir. So, if you will analyze yung kanyang tanong, there is something, no, mga kapatid. Merong pagpaplano, no? May pag-iisip siya na ito pag nangyari ito, lamang ako rito. So, he's trying to validate that question para to extricate himself from criminal liability, mga kapatid. So, ang unang tinanong ko po doon sa tao, sabi ko, sir, at pwede mo magtanong, sabi ko. Yes, sir, sabi niya. Nakikita niyo ba yung may-ari ng kapitbayan niyo na may-ari ng aso na pinapatdumi yung kanyang aso sa harap ng bahay niyo? Hindi, sir, pero yung aso, sir, laging nandun eh. Sinanay niya yung aso siguro tumait, nasanay yung aso tumait doon dahil lagi doon niya pinapadumi. Sabi ko, sir, sir, ang mga aso kasi, ang nature nila, kung saan sila, territorial po yan, yung mga dinudumihan nila, yan po ay kinukonsideran lang sakop ng kanilang territory. No? Lugar nila yon, kaya yun ang dinudumihan nila. Sanay sila doon. No? Yan ang habit ng mga aso. No? So, sabi ko, sir, hindi niyo pala nakita ako na pinadudumi talaga nung may-ari yung aso niya doon sa harap ng gate niyo. No? So, ganun po kasi yung aso ako, sir, at ganun. Eh, sir, ganun. Paano yan, sir? Ganun, pababayaan ko na lang ba na ganun? Parang nakakalalaki. Dapat tali nila yung aso nila. No? Ganun. Sabi ko, sir, yung problema po na yan, pwede naman yung idulog sa barangay or sa homeowners, kako. Para po hindi na po lumala, kako. Sabi ko, sir, kasi sabi ko, okay, given, sabi ko, kapag kayo po ay na-engage nitong kapitbahay mo, kako, sir, given the fact, sabi na natin, prinubok ka niya at nagpalitan kayo ng putok, na disgrasya mo siya, pero hindi pa yun sure kung kaya mo ba siyang maunahan, no, mga kapatid, kasi mamaya di mo alam, mas magaling palang bumaril sa'yo yun, no. Sabi ko, bibenta pa ako, nabaril mo siya o ganun at walang lisensya ang baril niya, may consequences, kako, sir, kako. Kasi bakit? Kapitbahay niyo po yan, no? Yung bakod ng bahay niyo ay kabilaan kayo, isang simento lang yan. Manalo po kayo sa kaso, may anak yan, may asawa yan, may kapatid yan na magkikimkim ng galit sa inyo kasi napatay nyo ang asawa niya, napatay nyo ang tatay nila, napatay nyo ang kapatid nila. No? So meaning, mayroon pong tendency ng retaliation yan. Hindi po yung tatanggapin lang nila ng ganoon. At mind you, sabi ko, sir, isang bakod lang po na simento ang pagitan ninyo. So pag nangyari po yan, ibebenta nyo ang bahay nyo at hahanap kayo ng ibang bahay, no? Para makaiwas sa kanila. So, marami pong dapat i-considera. Hindi po yun ang pinakamagandang solusyon. Sabi ko siguro yung barangay at homeowners po ninyo ang pinaka-option. No? Ulitin ko, sabi ko po kanina sa inyo, final option po ang firearm. Hanggat maaari po, i-exhaust natin lahat ng pwede nating gamiting means. No? Katulad sa kaso niya, pwede naman sa barangay, pwede naman sa homeowners pag-usapan. No?
So, ang gagawin ng homeowner doon, siguro maglalabas ng memorandum na yung mga aso ay itali, no? Hindi pa kalat-kalat doon sa subdivision nila. No? Pwedeng ganun po, maglalabas ng pag hindi sumunod yung mga homeowners member, magmumulta sila doon sa HOA, no, mga kapatid. Pwedeng ganun, no? So, maraming paraan, mga kapatid, no? Hindi agad parang baril agad, engagement agad ang iisipin natin, no? Maraming paraan, no? So, yan. May nagtatanong pa yata. Basahin natin. Baka may nagtatanong na kapatid natin, no? So, out of line yung tanong. Mamaya natin sagutin pagkatapos ng ating pag-uusap, no? Alright? So, ganun po, mga kapatid, no? Kanina, sabi natin yung alak at saka baril is a deadly combination, mga kapatid, no? At sumunod, yung ating mga relationship, no? Relationship natin sa ating mga kapitbahay, katrabaho, no? Ayan, mga kamag-anak, no? Marami pong consequences, no? Yung ating mga actions, no? Marami pong pwedeng mangyari, no, kapatid. So, we have to be very, very careful sa ating mga decisions, no? Yung ating mga, paano tayo mag-isip, yung mindset natin, mga kapatid. It's very important, no? Again, yun, relasyon sa kapitbahay, sa katrabaho, kamag-anak, no? Kaya dati, meron tayong topic niya ni Brother Tats, yung value of relationship, no? Pinag-usapan namin yan, parang that was 2024. Minsan, ibabalik po natin yung mga topic na yan sa ating Project Genesis with Brother Tats Daily, no? Dapat po, mawala po yung ating feeling ng superiority complex, no? Yung parang tingin natin porket professional tayo, porket ganito tayo ay nasa mataas na pwesto ng organisasyon, tayo ay parang ano na tayo, no? Nakakalimutan natin yung mga dapat nating isalang-alang, yung pakikipagrelasyon po ng maayos sa ating mga kapwa-tao, mga kapatid. It's very important, maintindihan po natin yung value of relationship. So, ayan, may mga nag-PPM yata sa atin. No? So, very important, mga kapatid, at natin, dito, nasagi natin dito yung sa alak, yung pag-inom ng alak, yung mga hidwaan, no? Pag titignan nyo, mga kapatid, minsan maliliit lang po na bagay, maski naman sa road rage po, maliliit lang po na bagay, na pwede naman natin siyang palagpasin. Pero, we choose the wrong paths, no? Yung mga maling ano pa rin yung pinipili natin, no? Siguro dahil yun na nga, trigger point ang pinag-uusapan natin, no? If I'm not mistaken, ganun din, meron ding magkaibigan naman, no? Somewhere here in Quezon City, no? Ang pinag-awayan po ay submeter ng kuryente, mga kapatid, no? Submeter ng kuryente. According to report, itong dalawang ito ay magkaibigan, ano? Itong may-ari ng bahay, itong best friend niya, pinatira niya sa bahay niya dahil wala yatang matirhan, no? So, itong tao, nung nagkaroon na ng, nung pinatira na niya sa bahay niya, ay naglagay ng submeter, no? So, alam niyo naman po yung submeter, yung mismo meter, may submeter yan para mag-distribute po ng kuryente sa kabilang bahay, no? So, allegedly, nagtalo itong magkaibigan. And both of them are both licensed gun owner. Nagbarilan, mga kapatid. And one of them died. Yung nakitira dun sa may-ari ng bahay na kaibigan niya. Nung ini-interview mo na po ng reporter dun sa presinto, umiiyak po siya. Hindi niya daw gusto yung nangyari, na bigla lang siya. See? Mag-best friend po yun. Ang ganda ng friendship nila. Pinatira niya yung kaibigan niya sa bahay niya, na alam niyo. Tapos, bandang huli pala, sa kamay niya pala mawawala yung buhay ng kaibigan niya. Very unlikely, mga kapatid. Nakakalungkot po yan, no? Supposedly, hindi nangyari sa magkaibigan yung mga ganong bagay, no? Supposedly po, hindi dapat nangyayari sa magkaibigan. Nangyari rin, mga kapatid. Nangyari rin. Very unlikely. Very unlikely, mga kapatid.
gun owner, no? Registered gun owner. Nakakalungkot, mga kapatid. Sana sa GSAP wala pong mangyaring ganito. Wala pong mangyari sa atin na ganito. Yung maliliit po na bagay na yan na nagiging trigger point, no? Alam niyo po, kung may engaged man tayo, sana there must be yung tinatawag na justifiable reason, no? Kumbaga, ma-engage ka man, sasabihin ng tao, hindi natin maano talaga kasi grabe talaga yung nangyari. Alam niyo yung mangyari po ito yung talagang wala na po kayong ano, no? Wala na kayo talagang paraan, no? At dapat po ang dahilan ay mabigat, no? Kung sinasaktan na po or nalagay na sa panganib ang buhay ng anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo, or buhay mo, ma-justify po talaga. Pero kung ang pinagmumulan po ay yung mga bagay lamang po na maliliit, kung dahil lang sa dumi ng aso, dahil meron lang kayong pinag-aawayan na prinsipyo, politika, may pinag-awayan kayo na bagay na hindi naman talaga malaki ang contribution sa buhay nyo, no? Tapos hindi na kayo mag-uusap for several years, no? Lahat po yan ay ego lamang, mga kapatid. Ego lang po yan. Ego lang yun po. Pwede po nating ipagpaubaya na sabihin natin, sige po, mas magaling na po kayo. So, hindi na po kayo umibo. Tumango na lang po kayo. Siya na po yung magaling, no? Siya na po yung marunong, no? Eh kung kayo po yung magtatalo pa, hahaba pa, mga kapatid. Sabi nga po natin, wala naman tayong dapat patunayan sa mundo. Kasi lahat po tayo ay may kanya-kanyang kahinaan, no? May mga limitasyon po ang bawat tao. Hindi po lahat ng gusto natin makukuha natin sa mundo. At ipipilit natin yung mga bagay na hindi pwede, no? Mahirap po ipilit yung mga bagay na hindi naman katanggap-tanggap din sa iba. So, maganda po, magpaubaya, mga kapatid. Magpaubaya. Magpaubaya, umunawa at magbigay, no? Yan. Marami pong nagsasabi na kailangan irespeto mo, respeto ang ano, irespeto mo ang kapwa mo, irespeto mo ang sarili mo. Ganun, no? Pero madali pong sabihin, mga kapatid. Pero madalas hindi natin ginagawa. Opo, hindi natin ginagawa. Lumalabas lang sa bibig natin. Kailangan po kapag ginamit natin yung salitang respeto, respeto sa kapwa, respeto sa sarili, no? Ang una mo nating gawing gabay ay yung pagrespeto doon sa dakilang lumikha, yung nasa itaas, no? Opo. Pag kayo po ay may respeto sa Panginoon Diyos at kayo ay may respeto sa mga salita ng Diyos, no? Ay automatic po yun, irerespeto nyo ang sarili nyo at irerespeto nyo ang kapwa nyo tao. Medyo mga kapatid, no? Ulitin ko po, sabi ko nga sa live natin nung karaan, bakit pag nagla-live kami ni Tad's Daily, nakikita po nyo nakaharap kami sa camera, nakatingin kami sa inyo, hindi po kami nakatagilid na nagsasalita, mga kapatid. Nag-explain sa inyo, hindi kami nakaganyan, nakaharap kami sa inyo. Nagsusuot kami ng maayos na kasuotan pag kami ay nakaharap sa inyo. Kasi yan po ay pagrespeto sa inyo. At hindi po kami mahilig maghanap ng butas sa ibang tao. Sasabihin namin, si ano, ganito yan, si JRA, si Jose Rizal Adventure, ganito yung tao na yan, ganito. Wala po kami sinasabi ganun. Wala rin kami sinasabi na, ayan, si Pistolerong Pinoy, ganito yan, no? Wala po. Ginagalang natin lahat ng mga kapatid nating vlogger sa GAN community, no? As a matter of fact, kami po ni
JRA ni Sir Jose Rizal Adventure, no, si Sir Jason. Hindi po kami nagtalo talaga na personal na sa Facebook, no. Anong time po na hindi nila naiintindihan yung aking argumento, tumahimik lang po si Corexman, hindi po ako kumilo. Pero ngayon magkakaibigan na po kami, no. Nagkakaintindihan na kami, no. Nila Sir Jason, no, Sir Rizal Adventure, Sir Pistolerong Pinoy. Hindi po tayo nakipag-away sa kanila. Bagamat nung una hindi nila tayo naiintindihan, pinabayaan lamang po natin. Sabi nga ng mga pulis Maynila labo muna bago linaw. Then later on, ayun, maayos na po. Sabi ko nga po, kung nakipagtalo tayo sa kanila, edi hindi pa natin sila naging kaibigan. So, bago tayo magsalita ng respeto sa kapwa at respeto sa sarili, ang Panginoong Diyos muna ang respeto. Sa Kanya po nang galing lahat ng respeto. No? So, the rest will follow. No? Opo, the rest will follow. At pag tayo po ay natuto ng tunay na respeto at paggalang sa kapwa, asahan po ninyo ang mga tao po ay makikinig sa inyong sinasabi. Sila'y makikiisa sa inyo. No? Kaya nga again, nagpapasalamat po ako dito sa mga kapatid nating tumulong na naman dito sa ating electric fan project dito sa Hatid Kalinga sa Brigada Eskwela ng Gun Safety Advocate of the Philippines. No? So, yan po ay patunay na tayo ay nagkakaisa. So, sa leadership po, napakahalaga na ang leader po ay marunong po makiramdam at marunong magbalanse ng mga bagay-bagay. Lalo na po sa pakikitungo sa ating mga kasama. We do not take advantage of our friends and our loved ones at saka yung ating mga kasama sa advokasya. Very important po. Magandang gabi, Sir Berlino Dungon. Magandang gabi po sa inyo. Mahalaga po ang relationship natin sa kapwa natin tao. Hindi po tayo perfecto, no? Sabi ko nga po, minsan talaga may kapitbahay tayong hindi makakasundo. Taliwas yung kanilang gusto sa hindi na sa gusto natin. May kamag-anak. Pero madalas po ang strategy po talaga dyan, talagang huwag mo na po tayo makapagtalo. Kung sa tingin siya po na po talaga yung magaling, edi okay na po, yun na po yun. No? Wala naman pong mawawala, mga kapatid. At saka po yung mga taong secured. Ito po, I hope you'll get the point, mga kapatid. No? Yung mga tao pong secured, no? Yung mga taong kilala na nila ang sarili nila. They do not argue, mga kapatid. They do not argue talaga. Lalo po yung mga taong matured na, no, yung talagang sabihin natin, sabi nga ni Brad Tads, he's a made man, no? Made man na po talaga na tao, established na. They do not have time po sa argumentation, no, yung makipagtalo. For as long as alam ninyo na tama yung ginagawa nyo, let them be, mga kapatid, pabayaan nyo na po sila. So kayo na po ang bida, sige na po, okay na po, pasensya na po. So, we avoid troubles, mga kapatid. Mahirap po yan, pero alam nyo po, kayang-kaya po yan, basta yung ego nyo, kaya nyo po yung i-control. Ano lang po yan, it's a matter of self-restraint, mga kapatid. No? Mapigilan nyo lang yung inyong mga sarili. You do not lose your temper. Pag naramdaman nyo parang pinapahiya na kayo, di magpaalam na kayo. Sige sir, mauna na po ako, ma'am. Alis na po. Thank you po. Appear like a bigger man, sabi nga ni Brother Tads. Pag kayo po ay nagpaubaya, ang tingin po nung marurunong, sabi niya, marunong tong taon to. Doon po, ma-earn nyo yung respect. Ma-earn nyo po yun. So, kapag kayo ay nakaka-avoid ng mga argumentations, yung mga conflicts na yan, na-avoid nyo yung mga pagtatalo na yan, maliit po yung chance na kayo ay ma-engage. Opo. Kumbaga, hindi mag-i-spark, mga kapatid. Hindi kayo mag-i-spark. No? Hindi kayo sasabog. Hindi kayo aabot sa trigger point. Ayan, ay gustong mag-share ng kanilang experience, no? Baka may gustong mag-share ng kanilang
thoughts about this topic, pwede po kayong mag-comment, no? At sana makapagbasa po ako ng comment ngayong gabi. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-usap ng ganitong mga topic, mga kapatid, no? At tayo ay sunod-sunod yung ating Project Genesis with Tads Daily, no? Sana may makabasa ako rito. Sabi ni Sir J. Medina, no? Shout out daw sa Socom, Bulacan Command. Salamat po, no? Si Sir Rem Magbanwa, good evening Sir Corix and GSAP family. Yan, magandang gabi po, sabi ni Sir Sabalya Edmund, no? Isang instructor na rin natin to sa TRAED. Good evening sir, good evening po. At isa na naman nating instructor din, si Sir Ruel Gabuya Hernandez from Bulacan chapter. Magandang gabi po sir. Si Sir Dendens din ay bumati, no? Magandang gabi sa inyo sir, no? Yan, sabi ni Apo ni Solomon, no? Yes, kaya po sir may upland bakal sa mga bar para po maiwasan ang mga ganung bagay. Yes, tama po yun. Nakalagay naman sa PTC talaga yan, bawal po yung pagdadala ng mga baril sa bar, no? Magandang gabi po sa ating former warden ng Quezon City Jail, no? Si Sir Warren Geronimo po, no? Magandang gabi po sa inyo, sir. Good evening po kay Colonel Geronimo. Kay Professor Kel Sagun, good evening, sir. Thank you for watching po. At ayun, naalala ko nga nung unang training ko sa security, ang turo ay never mix alcohol with gunpowder. Tama po. Tama po. Deadly combination po yan, Sir Ruel, no? So yun, no? Ay, may tanong pala si Sir Gabriel Bonuares. Sir, kapag po ba naka 1K rounds yung Glock, di po ba nasisira yun kasi di ba polymer at plastic yun? Sir Gabriel Binuares, no? Ang Glock ko po ay full metal na pinutok ni Glock ko siguro po mga more or less 3,000. Sa reload po siguro ay mga more or less mga 6,000 na. 2.5 na ano siguro, 2.5 na full metal. Siguro mga 3,000 plus na ano. 3,000 plus na reload. No? Kasi pinapagamit ko yan sa trade pag pumuputok ang mga kasama natin, no? So marami-rami na. Hindi naman po siguro 1,000 rounds. Sir Gabriel, no? Ang Glock po ay well known na sa buong mundo, no? Ito po ay pumasa rin sa mga testing ng mga law enforcement and military agencies. Sa almost 65% daw ng law enforcement and military unit sa buong mundo ay naka-Glock na, Sir Gabriel, no? According to record. So 65% ng law enforcement and military sa buong mundo ay naka-Glock. So wala naman pong nabalitaan na 1K rounds lang ay nasira po yung polymer ng Glock, no? Wala pa tayong narinig, no? Wala pa naman so far sa 1,000 rounds, no? Yun, salamat po sa sagot ni Sir Mark Candido. Good evening po sa inyo. Why not choose to disengage instead of engaging, no? Bakit natin pipiliin ang mag-disengage? Dahil tayo po ay may pamilya, tayo po ay dapat maging responsable, tayo po ay dapat maging magkaroon ng hustisya sa ating mga desisyon. Dahil gusto mong patunayan na ikaw ay lalaki, ikaw ay matapang, ipapakita mo ang iyong gilas dahil ikaw ay gun owner. Opo. Na hindi ka pwedeng salingin dahil may baril ka. Na ikaw ay dapat katakutan, no? Kapag ganun po yung ating pag-iisip, ay hindi po tayo dapat nagbabaril. Delikado tayo. At delikado rin yung pamilya natin, mga kapatid. Kasi kapag tayo ay nakulong, again, or tayo ay nadisgrasya dahil sa ating kapusukan, it's either 6 feet below the ground tayo or tayo ay nasa piitan. So kawawa ang mga anak, ang mga pamilya natin. Lagi niyo pong iisipin yung pamilya ninyo. Alam niyo po ako, law enforcement na po ako. Every time po, tuwing umaga, pag ako'y nag-uuniforme at nag-holster ng baril sa aking bewang, bago po lumabas ako sa pintuan na ito, nagpe-pray po ako. Panginoon, sana po ay sa araw na to ilayo niyo ako sa kapahamakan.
At sana po ay bigyan niyo po ako malinaw na pag-iisip para po ako po ay hindi po mahulog sa kapahamakan. At sana itong baril ko na sa bewang na ito ay hindi ko magamit sa araw na ito. Sana hindi ko po siya magamit sa araw. Before ako lumabas sa pintuan niya, diyan po ako nagpe-pray. Ingatan niyo po. Layuin niyo po ako sa kapahamakan. Hindi po corny yan, mga kapatid. Hindi po yan corny. Baka nababaduyan kayo, no? Opo. Hindi po corny ang manalangin at mag-pray. Ako, naniniwala po ako na ang pinaka-powerful weapon ng mundo, ng tao, ay hindi yung mga armas, no? Kundi po yung power ng prayer. Kahit po ganun kayo kagaling bumaril, no? Ang laki pa rin po ng chance na kayo ay maunahan or madisgrasya. Pag nakulong po kayo, yun, problema. Pinakaano po, mababaw yun. Pero, sira po ang pamilya nyo, wasak ang pamilya nyo, mga kapatid. Malamang sa malamang, abangan pa ni kumpare ang misis nyo. No? Kasi nakakulong na kayo. Nung kayo sa Muntinlupa, sentensyado na kayo. How will you survive your family kung nakakulong kayo? So, ang tendency niyan, si misis ay baka maghanap na ng iba. No? Para ma-survive niya yung sarili niya at mga anak mo na hindi mo na ma-survive. Dahil nakakulong ka na, mga kapatid. Nakakulong ka na. So, huwag nyo sisisihin pag yung asawa nyo sumama sa iba. Kasi paano nyo naman buhayin yung mga pamilya nyo kung nakakulong kayo? Marami pong kwento sa pihitan niya. Sabi nung PDL, sir, sumakabilang bahay na yung misis ko. Madalas kong pinapayo ay unawain nyo sila. Kasi paano naman niya isusurvive yung pamilya nyo, sarili nila? Eh kayo, nakakulong nga kayo. Wala kayong paraan para sustentuhan sila. Nakakulong na kayo. Unawain nyo po yung mga asawa nyo. Pero madaling sabihin yun, mga kapatid. Masakit yun. Kaya habang hindi pa po kayo nakakulong, hanggat kayo po ay nag-e-enjoy pa yung katabi ang mga misis nyo at anak nyo sa mga bahay ninyo, choose to disengage, not to engage. Choose to disengage, not to engage. Sabi ko nga, ulitin ko, pag kayo nakakulong, hindi nyo alam, inaabangan na ng mga lalaki. Alam nyo, ganun talaga ang buhay, no? Ganun po talaga ang buhay. Talagang, pag nagipit na yung tao, eh, hindi na rin kayo kayang suporta ng misis nyo. Ang tendency talaga nun, sasama na po sa iba yun. Wasak po ang pamilya nyo. Worse, may anak pa kayong babae mamaya. Ay, alam nyo, maraming nangyayaring ganyan. No? Pinakikialaman pa ng stepfather ang anak. Tapos nakakulong kayo. How could you defend them? No? Wala na. Marami po tayong alam yan. Eh, ko po'y magdadalawang taon na sa 20 taon na po sa serbisyo this coming December, no? Ang inyong lingkod, no? Ulit-ulit lang po na kwento, mga kapatid. Ulit-ulit. Story of life, no? Real story of life. Hindi po napulot na kwento sa diaryo or sa tabloid o naikwento lang ng kapitbahay, no? Facts, no? Facts. Ayan nyo po sa mga pag mayroon kaming time ni Sir Pretty Boy Dawang, ikikwento namin yung mga kwento ng buhay ng mga BJMP, yung how we survive nung araw nung ang BJMP ay hindi pa masyado talaga established na katulad ngayon. Iba na po yung BJMP ngayon. Moderno na po ang pamamahala, no? Mapanood nyo sana yung aming programa ni Sir Pretty Boy Dawang, yung Jail and Crime, no? Hosted by Sir Pretty Boy Dawang, retired BJMP jail officer. Mga kapatid, no? Ulitin po natin. Pag tama po yung mindset natin sa gun ownership, ay maliit po ang chance na tayo ay ma-engage. At yung sinasabi nating irespeto mo yung kapwa mo at irespeto mo ang sarili mo,
irespeto muna natin po yung dakilang lumikha, yung ating Panginoong Diyos. No? Pag nirespeto natin yung nasa itaas, nirerespeto natin yung mga salita niya at mga utos niya na ipinangangaral sa atin. Then, yung respeto sa sarili at respeto sa kapwa-tao ay nandiyan po yan. No? Automatic yan. Magkakarugtong po lahat yan. Magkakarugtong po siya, mga kapatid. Ulitin ko po, hindi corny mag-pray ha, mga kapatid. Mag-pray kayo. Ako mismo sinasabi ko sa inyo. Uulitin ko bago ako lumabas sa pintuan itong kondo na ito. While I'm wearing my uniform at may baril ako sa bewang, yun ang prayer po na ginagawa. I think so far that is very effective. No? Nakakauwi naman ako ng one piece. No? Po. Minsan po, may dinadala ko. Ako po ay nag-team leader na po sa escorting. No? Yung mga dala kong tao po, medyo mga high risk na rin naman po. No? Pero sa awa ng Panginoon, na ilalayo tayo sa kapahamakan. Power of prayer. At uulitin ko po, hindi corny ang pag-pray. No? Hindi po corny yan. No? Mga kapatid, simple lamang po yung ating tinuturo dito. No? Sana po ay bawas-bawasan po natin yung ating pagiging macho, mga kapatid. At damihan natin yung yung baon nating pangunawa at yung sabi nga wala namang mawawala pag nagpapakumbaba. Last week nag-live si Sir John Ibay, no? Kinento niya ulit yung experience niya, si Consel John Ibay, retired Police Colonel John Ibay, no? Pinanood ko hanggang alas 2 yata ng madaling araw yung live ni Sir Ibay. Talagang kinikwento niya yung mga experiences na siya mismo ay na-involve sa isang pagtatalo sa kalsada, pero mas pinili po niyang magsalita ng mahinahon, no? Considering the fact na alam niyo po Colonel yan Maynila, no? During that time parang sabi niya 2019, no? Oo. Pero pinili po niya na magpakumbaba. So police colonel po yan, mga kapatid. Pero nagawa po niya. Naibaba niya po yung kanyang pride, na-control niya yung temper niya. No? Why not? Tayo po ay hindi natin gawin. No? Po. Masarap pong umuwi ng bahay nang walang problema. Ako, ang inyong lingkod ko. No? I enjoy working, uwi sa bahay, walang problema. No? Minsan uwi ako dito kasi nasa bakasyon po yung anak ko, kaya wala rito si Regina. Ang aking misis po ngayon ay naka-duty naman, kaya mag-isa tayo ngayon dito. Pero every time po na uwi ako pag nandito yung bata, nandito yung mag-ina ko, masarap po ang pakiramdam na all of them are safe at safe ka rin. No? Ano pa po bang hinihingi natin sa buhay? No? Ano bang gusto nating patunayan? No? Simpleng buhay po. No? Bakit tayo naghahanap ng trouble, makakabarilan o makakaaway? No? Then later on pala, pagsisisihan din natin. No? Magandang gabi again sa ating lahat. No? Sir Berlino Dongon, no? Nakababad si Sir Berlino. Magandang gabi, sir. Thank you for watching po. No? Yan rin si sir ang sabi ng professor ko, sabi niya ni Sir Benji Garcia, Professor Garcia. Ang made man ay hindi nakikipagtalo. Opo. Sabi ko nga po, Sir Professor Benji, ano na po kayo pag kayo ay made man na, sabi nga ni Tads, wala na tayong insecurities, no? Wala na tayong patutunayan kasi established na tayo, no? And ang made man po, ang sinasabing made man, kumbaga yung secured man, a matured man, ano po yan, alam niya na yung path na pinupuntahan niya, yung nilalakbayan niya. So hindi na siya para pag sinigawan, minura ay lilingon, straight ahead lang siya. Pag sinabihan siya ng pangit sa kaliwa, straight ahead pa rin siya. Na lang, don't touch them, no? Huwag nyo silang bibigyan ng hihipuin o sasaktan o yung mga mahal nila sa buhay. Kasi syempre,
ibang usapan yun. Pero kung salitaan lang, hindi po kayo papansinin ng mga maid man, ng mga matured person, ng mga secured person. Doon po kayo magkakaproblema. Pero kung salitaan, hindi kayo papansinin yan. Just don't touch them. Ganun po lang yun, Sir Benji Garcia. Ganun din naman po sa self-defense, no? Pag nalagay na kayo sa na-threatened na ang buhay ninyo, ang pamilya nyo, so that is the time again to use our firearm to defend ourselves and our loved ones. Doon ulit babalik. Pero kung wala naman threat sa buhay nyo, hayaan na po ninyo, no? Palagpasin na lang, no, mga kapatid. Palagpasin na lang po. So, kung wala na pong tanong, mga kapatid, at sana po ay itong ating sandaling live ay nakapulutan po natin ng konting aral. Sana po nakatulong sa pagbibigay ng tamang mindset sa bawat isa sa atin itong ating programa ngayong gabi. At sana po ay again paglilinaw, no, yung magkaroon tayo ng malinaw na pananaw, prinsipyo patungkol dun sa mga bagay na maaari tayong mapahamak dahil nga po sa maling prinsipyo at mga ideas, maling paniniwala na kung ako yan, ako ganito yan, machismo, mga kapatid. Yung kamachuhan po natin ay hindi po yan magpapakain ng ating pamilya. Hindi yung kamachuhan natin, hindi po yan makakaipon ng pambili ng kailangan nila sa buhay nila ng mga anak natin. At yung kamachuhan natin at kasigaan natin, hindi po yan nakakaipon ng pambili, pambayad ng tuition fee ng ating mga anak sa pag-aaral. Hindi yan nakakapagbayad ng kuryente, nakakapagbayad ng mga due date natin sa buhay natin. Stay humble but stay sharp. Stay humble but stay sharp. Kita niyo po, balansehin natin. Stay humble but stay sharp. Ibig sabihin, humble kayo pero you are ready. You are calm but ready to defend yourself and your loved ones. Not to attack or assault somebody para ipakitang tayo ay matapang dahil may baril tayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa lahat ng nanood. At muli po, mag-iingat tayo palagi. Sana po ay gabayan kayo ng Panginoong Diyos. At sabi ko nga po kanina, huwag po natin kakalimutang manalangin sa Poong May Kapal, no? Yan po ang sa paniniwala ko ang pinakamalakas na armas na meron po ang tao na pwede niyang gamitin bago ang kanyang baril. So yun lamang po, mabuhay po ang Gun Safety Advocate of the Philippines. Sa lahat ng mga nanood ngayong gabi, magandang gabi sa ating lahat at mag-iingat po tayo. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama Sirosalos dito na sa New Millennial 9 TV. Magbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? General Ngayon, Centino, lahat yan Chief of Staff, ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na mga katropa. Shoutout dyan sa kaibigan
kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye. Woo! Binaigting, binalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.